Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon ang katinaawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam non potest esse deuteronomium quinod subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamaturan ipasukat. Sa Ebanghelyo giasoy ni San Mateo, nangiyon nga itong Ginoo, dool kamo kanako, kamong gikapuyan o gibugatan. Ihatag ko kaninyong kalinaw, kapahulayan, kay nga akong yugo masayon o magaan. Dool kanako. Maigsoon niya ta sa atong tulumanon, nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, atong mga pasalamat sa atong magagahom nga Diyos. Bisan pa sa nag-asod nga katalagman, pero wa moaw ang atong pag-ilaw, pagtuo, labi na sa paglaom sa mga panalangin sa Diyos. Naay panalangin nga nagtakuban, nga luyon ang tanan nga mga kalisod, mga katalagman, na ang nagbaha sad nga gugma o pag-amuma sa Diyos kanato. Ilabi na ko na ata sa pagpuyo sa matarong nga kinabuhi. Huwag ani sa payan kung mo labtik na ang espada sa kamatayon. Kay nagsunod ang mga bukton sa Ginoo, pagdaan nato ngato sa sabakan siyang amahan nga mong gingarian sa langit kung makaandam ta. Ya karon uban nato si Brad Rudy Recasa nga atong Master of Bible Contradictions o si John Porca usas mga sharers Catholic Faith. Yato sa pasalamat sa magagahom nga Diyos, mga pagampo, alang sa atong bagong arsobispo, iyang Ekselensya Alberto Uy, nga nalantaw o naamuma sa mga pagsulay o mga pagsangka sa mga suliran, o dali niya nga masagang o siyang taming siyang pagtuo. Ato sang iyampo nga padayon ang iyang buluhaton sa pagpangulo sa pag-alagad isip servant leader sa mga pare o sa mga laiko. Ato sang pagampo ni Brad Dudong Lim Chua, iyang kapikas nga mo'y presidente sa Cebu Catholic Television Network. O di lang ta maglangan, ngayaman si John Furca ato na yung unahon sa hatag siyang pangutana. Dahil salamat Brad Sok, mayong hapon, mayong gabi, mayong adlaw sa maabot nining itong Sibya. Ano yan, pangutana, labi na diay sa matalom kay nagsunod yung Judge Julius kada adlaw. Mayong hapon. Judge Julius Ubos sa Ubos. matalom piskal. Yes. Ang pangutana Brad Sok, nag-ingon man, ni aning binuang sa Katoliko, nadudlo sila nga Desyembre 25 na tao si Kristo. Nga Pebrero 2 man, ug laing midason, Marso 6, unsa man ni katinuod Brad Sok, Desyembre 25, Pebrero ug Marso. Unsa man sakto nga bulan nini, nga himo man kalendaryo ang Biblia. Palihog ko pagpatinaw ni pangutanaha. Ang sakto ang
dalit ka nato sa history. Kay usas mga tradition practices sa mga Hudiyo nga matag tuig maghimo sila og pag tala silangan sa ilang pamilya kada tuig. O niya natol sa maong order sa Jerusalem o naman sa Jerusalem ang puyanan ni San Jose ug Santa Maria. Ang maong magtiayon, si Maria Raba mabdos na ni Jesus, yadto sa dapit din dito ang listahanan sa mga katawhan. Nagpalista sila. Isip usa ka maayong lungsuranon. San Jose, Santa Maria. Unya, paghuman nila og pirma, niabot na ang kapunon, kagabion, ang mahal nga birhen nagbati. Hapit na mga nanuktok sila sa mga pultahan sa mga balay, pero way ni dawat kanila. Muna San Jose sa tantong pangitan, nakikita sa tapukanan sa mga mananap na mura na siya langob pero dako, hawan kayo. Ug dunay murag lingkuranan sa murag doon na say mga napunma na nga bato nga altar. Pero kilid niya na mao gyud ang butanganan sa mga hayop nga baho kayo. Unya pagsuod nila ni San Jose ug Santa Maria ni reklamo na ang mahal nga birhen nga siya muhigda na kay hapit na muguwa ang bata. Nakita ni San Jose ang laya nga mga sagbot niya limpyo, iyang giladad ang iyang kupo o si Maria mihigda na tao si Jesus. Nya kung nablihan na to ang katong ngenlan og the book of citizenships, a number of people every family. Nakita dito nga buwan sa Kislev, niya Petsa 25. Kung tanawon na to sa kalendaryo sa mga Hudiyo, that is Kislev 25. Tanawon na to, tandi sa itong Gregorian calendar, Desyembre 25. Nagubot kayo ang Jerusalem tungod sa katarungan nga naglantugi ano sa magyon matao ang gingon nga Mesiya ug manunubos dinhi kanato. Muna way nakatubag si San Cirilo, obispo sa Jerusalem, may pasugo nga to sa Santo Papa. Ang Santo Papa nasud sa lawak tipiganan sa mga karaang basahon. Ug dito nakita niya ang usa ka libro nga listahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem. Iyang ipada. O pagpada, naabli ni San Cirilo, Kislev niya 25. Kibali sa itong Disyembre 25. With that, no arguments at all. Huwag ka nang nasa umang mga hunahuna, Pebrero 2, asa man yung mabasa. Doon ay history na. May utag Marshall size, bihasa man ba yung mabasa. Doon ay history na. Nothing. Only the history of Jerusalem can answer that. Muna ato ikatubag meantime, nga na ay fact of history regarding the birth of our Jesus, our Lord, that was Kislev 25, equivalent to our December 25. Niya itong pinahon si Brad Rodi Rakasa, atong Master of Contradictions of the Bible. Brad Rodi. Salamat, Bradsok, o mayang hapon sa tanan natong televiewers. Labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gokong, o ni Genesis, Veronica, and Mary Rakasa. Maayong paglantaw ka natong tanan. Aritas kasulatan, Bradsok, sa Sirach 38, tudling 14. The doctor's prayers is that the Lord will make him able to ease his patient's pain and make them well again. Ang pag-ampo sa usa ka mananambal mao nga ang Ginoo maghimo kaniya nga makaayo sa sakit sa iyang gitambalan ug nga makaayo sila kanila. Sirach 38:14 ang pag-ampo sa usa ka mananambal. Sa 2 Corinto 11:1, Apostle Paul said, I wish you would tolerate me, even I am a bit foolish, please do. Mingon si Apostol Pablo, naglaom ako nga magpailog kamo kanako,
bisag daw buang-buang ako, pailob in town kamo. 2 Korinto 11:1. Sa buhat 25, tudling 19, sa mayong balita, Biblia na kanayon, nagbangi lamang hinuon sila, bahin sa ilang relihiyon. Ug may tungod sa usa ka tawo nga patay na, nga ginganlag Hesus, nga nabanhaw kuno. Matud ni Pablo, nabanhaw kuno. Ningon si Pablo Bladsok, kung pangutana ni Bladsok, unsa mo iklaro na nabanhaw ni Bladsok, ug kuno lang dahil ni, paliw kuno ko patinaw Bladsok. Salamat kayo, Brad Rudy. In fact, na luwatan ni San Pablo nga magpailob mo kanako. Ingon nga ako sa kabuang-buang. So, yan ko San Pablo nga siya buang-buang. Ang tinuray, mauna ang gitumbok sa mga tao palibot niya, ilabi na sa mga Hudiyo, Judaismo. Tungod kay si San Pablo, Saulo kaniya to, milayat man, ngadto sa tinuhuan nga gitukod ni Kristo ang Kristyanidad. Muna nga alang sa mga kaatbang niya, na buang-buang na ning tuhanha tungkol sa kataas ug kaalam ug hibaw. Ilan ng pulong nga gitali nila, gipunting nila San Pablo nga nabuang-buang na. Pero si San Pablo dili buang-buang kay naa sa 1 Korinto 14:34. Dili katagan sa Ginoong usa ka taong yabang ug oo nining usa ka ginganlag the secrecy of the word of God. Ni San Pablo may mong may baw matud pa niya. Pagsultihi siya ng akong mga kauban, ng akong mga kaatbang. Nga sa akong pagsulat sa mga pulong, dili ako, gihunghong ni sa Ginoo kanako aron masulat. So, that is the reason nga we cannot accept nga si San Pablo buang-buang. Kay way tao nga buang-buang ug labad ug oo nga hatagan sa Ginoo katungod sa pagtipig ug pagpaambit sa pulong sa Dios. Ora nga kanang kuno wala siguro. May siguro. Manabana lang na Brother Rudy. Matod pa San Pablo. Pero iya gyud po nagikutlo kay doon na may mga kaatbang niya nga wa mo tuos pagkabanhaw ni Kristo. Wala nga mingo sila nga kanang giwali ni Pablo apostol wa gid hinungdan kay kanang di wa gid siguro. Ilan na ng mga pagpatuo aron bahibaw nga gamhanan ang ilang gituan. Kay kuno nabanhaw sad human mamatay. So kutisyo na nga gisaon San Pablo ug yang gilitok ang pulong sa mga kaaway nga kuno nabanhaw si Jesus. Pero kung imong pasahon ang buhat 23:11 wa gyud duha-duha nga si San Pablo nasayod nga nabanhaw si Jesus. Ngano kay human sa kamatayon ni Jesus nabanhaw siya, gipatawag siya. Dako niyang kalipay aron nga masinati gyud really Christ was risen from death. He is really alive. Muna pagkakita nila, nalipay kay si San Pablo, tinuod gid ay. Doon na gid ay Kristo nga buhi, nga giila nilang namatay, pero buhi kanunay. Naman na si Brownon City 24. Si Kristo buhi kanunay. Kunya, mingon din si Jesus, Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako dito sa Jerusalem. Kinahanglan mo adto ka asa magtutudlo sa Roma. Aron magpamatuod ka kanako. San Pablo mipahiyom og nahibaw siya what is the destiny of his life going to Rome. Pero napahiyom siya nga misugot sa Ginoo. Muna niya to San Pablo sa Roma, human niya mas sinati o gipanabi nga di way magduda nga si Kristo na banaw kay nagpakita kanako. Nisugo kanako. Ya na day manabanhaw nga makita niya nisugo gyud ako. Muna kadtong kuno nahilis lang kalit. Yang ilang gi hatag na silbi mga pulo nga gikan ni Apostol Pablo. Moses St. Paul met and had spoken something to Christ and Christ also answered to him. So mao na nga way pagduda sa bahin San Pablo nga nabanhaw gi si Jesus kay nagkita gi sila human mabanhaw. So mo na itong tubag Brother Rudy si mong may nga pangutana, o balik ta ni
Well, sana may nindot nga mga hibaw na nga angay na itong mahibawan. Ato sa ning sayran o lantaon, kinig may danon kayong mga pahibaw. Karon na yun. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mga ison padayon ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Pero doon ay mga muo sa mga taga-Talisay gusto lang ipadayag o ipaybaw kung unsay tubag. Doon na magigipalakaw diya sa Talisay City, Cebu, Philippines. Nga atong honorabling Mayor Samsam Gulyas na nag-iya og dakong patigayon diha sa Talisay ang Jollibee nga naas Tangke o Jollibee nga naas Bulacau. O kini mo isa katimaan sa ilang pangunahon og pagduda nga ang Mayor Sapian gyud og ila sa nang gisumpayan nga kini kinuha niyang kwarta gikas gobyerno. Usa ka pagkauaw usa ka tino nga usa ka tawo nga butang-butangan dili gyud malipay. Busa ningon ang mayor sa iyang mga katawhan, siyang pagigpulong, ningon siya, sultihan tamo doon ako'y panaan. Nga mubiya ko sa akong katungdanan pagka-mayor. Karon dayon, ugma, mahikay ang papilis. Mubiya ko sa akong pagka-mayor. Kung doon ay usa katalisay nun, nga makapakita og dokumento nga nanag-iya ko og duha ka Jollibees. Kung naay dokumento, mubiya dahin ko. Kay para sa katawhan, nagpakauwa ako kanila. Pero lutaw ang record sa ka head department sa Talisay, nga mao si Miss Jean Enrile, nga mao ang may katungod sa pag-utingkay sa mga libro, sa mga importante kayo, ang dokumento sa pagpanag-iya sa yuta o maunsang mga butang. Iyang na utingkay, wa may record nga si Mayor Samsam doon ay gipanag-iya nga Jollibee. Andam siya sa pagbarog, nga wa siya nakita. Isip siya mo chairman sa usa ka opisina, siya andam og tagana. Kay siya naghipos sa tanan nga mga dokumento o mga business permit. Wala. Mao na nga usa ka butang-butang dili tinuod sa English do na in English na Islander. Kanang Islander pag butang-butang sa isig ka tawo naa sa Proverbs chapter 15 nga nagingon ang Ginoo nga kadtong tawo magbutang-butang ako gyud pagasilutan. Mao na nga butang-butang man na ang atong Mayor sa Talisay may yukbo nga kun dunay usa ka tawo nga makapaybaw o makakita sa dokumento opisyal nga siya mo'y tag-iya niya ng duha ka Jollibee sa Talisay, mubiya, muhunong siya. Manaog siya sa katungdanan, isip mayor. Mao na ang ipaybaw. Mao sa nag-ipaybaw sa ni Jean Enrile nga mo'y pangulo sa mga opisina. Salamat kayo, niyaman si George Torrefil, atong kauban nga may siyang mupambit sa pung sa Diyos, niya may maminaw
o si Dong Julius Lawas atong higala sa San Fernando nga daghan kayo ang mga kaigsunan nato nga natandog nalingkoon silang pagtuong Katoliko ug kini usa ka convert gikan sa Baptist Church. Taud-taud siya nga nahimong tigpamaba hatag pamahayag mahitungod sa doktrina sa isip sa Baptist dong no. Ug siya Katoliko karon. Ug daghan kayo ang mga panahon sa paghalad niya siyang kinabuhi, pagsabwag sa may balita sa Ginoo kaluwasan, sumala sa panudlo sa tinud nga simbahan Iglesia Katolika. Atong maminahon si Brad George Torfel. Salamat Brasok, may hapon ka nimo nya, may hapon ka ratong tanan. Ilabi na sa mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya itong programa o sa mga online viewers sa FB. May paglantaw ka ratong tanan niya. Kung greetings diya sa mga Albual Cebu sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefil nga kanunay nga nagsunod na itong programa niya diya sa poblasyon Hitapi Bohol sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas o siyang kapikas nga si Kuya Badoy nga kanunay po nga nagsunod niya diya sa Katarman de Luan Cebu si Brad Romil Sutirul. Mayong paglantaw ni mo diya Brad. Ako pakutan na Basok, mahitungod aning kuan Basok ba kining hadis Basok, kining Abraham sa busom o kining purgatorio kay ang ako naibawan Basok nga kining Abraham sa busom Basok o kanang sino di Abraham limbos patrom nga mao ni siya ang lugar Basok diin nabutang ang mga tao sa daang tugon nga wa pa mablihang langit didto ni sila temporary gibutang muna ko naibawan niya sa diyang naabli ng langit siyempre ipasulod na gito sila ito mga tao mga matarong dito sa Limpos Patrom. Pero doon na mo si FD Brasok nga nadunggan ako nga nagwali siya Brasok, nadudlo siya nga usara daw ko ni Brasok kining hadis, kining Limpos Patrom o kining purgatorio usara ko ni ka lugar Brasok niya lahi lang ko rin siya kanang may distansya pa pero gitawag ra ko naghadis. Nga naa sa tay mabasa pod diya nga katuingon nga si Kristo descended into hell sa niadto siya sa hadis. Nga nasa tay kato sa 1 Pedro 3:18 unsa magay kanang 1 Pedro 3:18 so purgatory ba na siya o hadis ba na siya katong nagwali si Kristo dito o tinuod ba gini Basok nga ang kining Abraham sa busom kining purgatory o kining hadis usara ni siya Basok palihog kog pagpatinaw ni Basok. Salamat Basok. Salamat kayo Dong George Torrefil. Ang unang teksto nga na luwatan nimo ang San Lucas 16. Nya ang mga bersikulo niya na kikana sa 13 at 27. Nga naisugid diha sa balang kasulatan nga namatay si Lazaro sa kabuutan sa kamapobsanon nga tuo sa Dios nga magagahom. Pero napuno siya sa mga hubag sa lawas ug nagpakilimos. Wag siya kaluoy sa dato. O nga siya sa iyang pailog nagdungan sila kamatay niadtong dato og si Lazaro gidangat to sa sabakan ni Abraham. Mao ra iyang the bosom of Abraham. Samtang si katong dato gitambog ngadto sa kalayo sa impierno. No, anata magsugod unya niya na. Unya, kanang Hades o kanang purgatorio o kanang ingon nga siya si Kristo miadto sa impierno. Tama na. Sa atong credo bitaw, si Kristo namatay, may kunsad sa impierno, di ba? Nagaduog na sa karaan nga credo. Kunsad sa impierno. Pero ang Latin ana dili ngay ni kunsad sa impierno ad inferiors. Ad inferiors. So kanang pag-ingon nga ad inferiors ato pa si Kristo niadto sa lubnganan. Dili kay impierno nga kanang kayo nga silutanan sa makasasala. Sa may rahon o katarungan, sa may justice nga ningon nga si Kristo mikunsad sa impierno. Unsa may hatong si impierno kan mga kalago, di naman maluwas na sa impierno. So mo nang 1 Pedro 3:18-19 nga ningon si San Pablo. Matud pa niya San Pablo namulong nga
May tungod sa may pangutana nga San Pedro ini 1 Pedro 3:18. Kadiyang gilansag si Kristo sa cross, ang iyang lawas gilansang, pero buhi siya sa Espiritu. Og ningon si San Pedro, si Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya, pero buhi sa Espiritu. Og ang iyang Espiritu miadto sa kabilangguan, nga mga nabilanggo kalag. Og dito iyang gisulod kadtong prisuhan na dili sad putaw nga prisuhan, kundi gitawag og espirituhanon nga prisuhan. Ang nabilanggo mga espiritu. Unya pagkadto ni Jesus, usa siyang gisgutan ang mga kalag panahon ni Noe. Ganiyadtong lunop nga sila nasuod nining dapit nga gituan nga linisanan sa gagmay nga kalag, gagmay nga sala sa kalag. Mao na ang gipaybaw nato matud pa ni San Pedro. Ang uban nagingon nga kadtong dapita usa ka purgatorio kay linisanan man sa gagmay nga saa. O kadto sila balhinon man ngadto sa gikarian sa langit. So ang uban nagingon that is purgatory katong gituan ni Jesus. Ya, ang uban naging Hades. Unsa man ang Hades? Kay kahiladman nga nagkahulugan sa kamatayon. So pag-ingon nga si Kristo ad inferos niadto sa kahiladman dili kay ad infernos. Kani infernos kayo man na, silutanan man na. Dili na mo saktong hubad nga si Kristo mikunsad sa inferno. Si Kristo miadto sa lubnganan sa nangamatay. Mao na husto ad inferos. Niya kanang Hades kahiladman, kay lubnganan kahiladman man. So mao na siya ang tuo ka termino, ang Hades kahiladman, kunya gisgutan ang purgatorio linisanan, o gingon sa nga impierno. Dili na impierno nga silutanan sa makasala. No reason, no logical reason that Christ would really send Himself to hell. Sa may tuyo dito niya sa impierno. Nga pulos naman to, ang nasa impierno, alang naman na sa silot muli katapusan. So, ad inferos, miadtos kailanman, miadtos Hades, sakto na. So, muna ang ato katubag sa pangutana ni Brad, si George Turifel. Niyaman si Dong Julius Lawas, ato na yung papinaw. Dong Julius. Mayang hapon, Bradsok. Mayang hapon sa tanan nga nagtanaw nining at imuhang nindot kayong programa, katinawan sa pagtuong katoliko. Kung sa di pa kumpadayan sa unahan, Bradsok, ako sa ding i-greet ang bugtong asawa, si Ruchi Lawas, niya ang samuasang Timo Pastor San Fernando, Reverend Father Edwin Muanya, Reverend Father Maningtan, Reverend Monsignor Phil James Tumulak, ug si Reverend Father Iman Judilla, ug ang amuasang presidente sa Extraordinary Minister sa Holy Communion nga si Brad Rolando Libor, ug si Brad Johnny Arroado among Vice President niya, among Safety President Brad James Paradilla, ug si Brad Jerome Crusty ang amuang Vice Presidente sa among chapter dito. Arekos pangutana, Bradsok, mahitungod ni sa kanang ang Dios, mahitungod gyud ni sa Dios ang akong pangutana, Bradsok, kay niingon si Jacob diya sa Genesis 32:30 nga nakita niya ang Dios face to face gyud, nakita niya. Pero niingon si Juan sa Juan 1:18 nga wa gyud kunoy nakakita sa Dios. Asa man kay tinuod ani, Bradsok, ang giingon ni Jacob nga nakita niya ang Dios face to face? O ang gisulti ni Juan nga wa gyud nakakita sa Dios. Asa may tinuod ni Bradsok? Doon ay bahin sa kasulatan, nagpaybaw. May tungod niya itong dumog ni James, Jacob. Ang iyang nakontra mato pa niya, ang Diyos, kika bugno ko ang Diyos. Niya sa maurabang dumog nila, nalupig. Nalupig ang kontra ni Jacob. Huwag ni ko ganibuhi ko kay dili ko gustong maabot ng kahayag. O gikuptan ni Jacob ang kilid sa iyang dumog nga matod pa ang Diyos. So, dili tinuray nga ang Diyos iyang ikadumog. Kung dili, usa ka anghel iyang ikadumog. O mabasa na nato sa uban nga teksto sa Biblia nga si Jacob
ang iyang gikabugno usa ka manulunda dili Dios. Dios pa bisan nga ni ang anghel nasa 1 Hari 18 nga nakigbugno siya sa nakigubat ba pila ka buong patay sa mga kaaway 185,000 and only one angel who fought with them nga ang usara ka anghel nabuntog niya iti 185 niya makapildi ka si Jacob niya na bisan pa ka Dios busa dili Dios ang iyang gikabugno dili angel nga nagpapildi-pildi siya sa tuyong tumong nga due respect to that kind of man who is so brave nga mo Jacob pero actually dili Dios ang iyang gikabugno iyang gidumong kundi usa ka anghel. So mao na ang nasuwat sa Biblia. Nya niya man si atong galap Dennis Abarquez atong paminaw. Daghang salamat Barsok ug maayong hapon kanatong tanan ug sa tanan nga nagsunod sa kanunay nining atong programa sa CCTN Channel 47 katinawan sa pagtuong Katoliko. Nya Barsok akong greetings dai ni Brad Alan Tanggapan, ni Attorney Mark Johnson Cesar, ni Ma'am Mary de la Piña ug sa iyang kapares. Maayong hapon. Barsok, next week magsaulog man ta sa 9 days nga simbang gabi before we celebrate the Christmas. Ang akong pangutana Barsok, dunay mga pangutana ang mga laing sikta nga ngano gitawag man ni nato og Misa de Gallo. Kung ato ni siyang i-translate Barsok sa Bisaya, Misa sa manok. Kay kanang Gallo Barsok, manok man na sa Spanish. Ang akong pangutana Barsok, doon na ba tay basihan Barsok sa Biblia nga ang Biblia nagtudlo ba nga dunay simbang gabi before Christmas or asa man ni makuha Barsok nga pagtulunan kining Misa de Gallo kay ang mga laing sikta mangita magid sila basihan kung naa bagay mabasa sa Biblia kining atong gibuhat nga mga tradisyon usa may atong katinawan ni Barsok. Kaya ito ko sa mga karaang mga tao pag kayo'y ingno na ito mga rilo ba ka kanang hatag yun na itong orasan ba. Pero naa sila'y usa ka timaan nga kanlaw na. Mao nang tuktugaok sa sunoy. Mao nang galyo. Dili kay manok lang na imungaan dili mo. Sunoy gina siya. Tuktugaok sipa kayo. Mao nang nga mga tao na mata. Uy, kadlaw na, manimba ta. So that was the beginning. Ang nganlan na siya Misa de Gallo. Misa sa sunoy. Kay buot sa buot, misa sa kadlaw. Kay mo may tuktugaok sa sunoy kanang hapit na mo banag-banag layo pas banag-banag sugod nilang tuktugaok. Mo na nga misa de Gallo, misa sa sunoy. Dili na nato literalon. Kay ang buot sa buta na kadlaw na manimba nami. Mo na sa bukid, mo na ilang itimaylan kay ang mga parents karang panahon saka sa kabukiran na mga kapilya mag misa dito sa kapilya. Ya mga tao ana mga naong na silang balay padung na kadto sa kapilya ro pagsimba kay kadlaw naman. Mo na nga niguwa na po nga Misa de Gallo. Misa sa manok nga sunoy dili mo ngaan kay kanamuhaan di na mo tuktugaok. Ang tuktugaok sa sunoy sipa kayo nindot kaniyang pabinaon. Gikan sa kabukid mo abutas pikas bukid. Kanang iyang tuktugaok sa sunoy. Mo na istorya na. That's the beginning why we call it Misa de Gallo. Misa sa sunoy. Urasana sa mga tao na tuwas bukid. Dennis, atong gala si Dennis Bacolod. Mayong hapon ninyong tanan o mayong adlaw sa tanang mga nagtanaw sa atong sugilan o natong programa sa Tibok Kalibutan. Ang akong pautana Bradsok ba nga medyo libog ko gamay. Gahapon nga sa ulog ta sa kapistahan sa Immaculada Concepcion. Na sa to pa sa ang pagpanamkon kang Maria gikan sa iyang inahan nga si Santa Ana. Now, gihimo kini sa simbahan nga obligasyon. Nga sa to pa ang tanang magtutuong Katoliko kinahanglan mosimba. Pero ngano man ang pagpanamkon kang Hesus wala man gi imong obligasyon. Wa ganitay ingon nato adlaw iglilihi
sa pagpanamkon ni Jesus nga sa to pa tayo murabag si Maria mas importante pa din ni Jesus nganong gisaulog na to pagpanamkon kang Jesus pero si ni Maria ang pagpanamkon kang Maria pero pagpanamkon kang Jesus wala man. Ang atong pahinumdong pibaw niya na nga kanang Immaculada Concepcion. Manungdanon pagpahamugat niya na kay that was really extraordinary. Ang tradisyon nagtugan na to nga ang inahan ni Santa Maria si Ana, ang iyang amahan si Joaquin. Sa tradisyon, tigulang na ni sila, mga 90 plus. Nahukod kinukupol, ba nag-asawa nga, taas na kay edad nga matao pang sa kabata nila. No. That is beyond science. That is contradictory to science if that happens. But it is no contradiction because that was done by power and miracle of God. Proving nga si Santa Maria walay buling sa sala. Tungod kay ang maong magtiayon nga nanganak kaniya nga mo si Santa Ana o si Joaquin, si Santa Ana gyud primarily kay mo may bana nga wa gayod muhimo sa lawas nung pribilehiyos kaminyoon. Ang pagdulog sa kaminyoon usa ka pribilehiyo kay kinasalma sila pero it did not happen. In view of the fact tigulang na sila. Wala esensya nga mo-approve na if that happened, that was a miracle. Muna sa Isaiah 7:14, nakisgot og milagro. Morning milagro sa Dios. Morning timaan sa Dios. Nga ang birhen manamkon, ang birhen maganak. O usak anak ka lalaki, amo si Jesus. Mao nang pagpanamkon ni Maria sa batang Jesus. Gagipaybaw nga birhen siyang namkon, birhen siyang nanganak. O ang dianak mao man ang Dios nga nagpakatao. O sa hitabo kada mo milagro klaro gyud nga dunay usa ka lihok nga dili nato makita nga iya ra sa Dios. So wala mo himo ang simbahan o pista nga kanang Conception of Mary. Nga si Maria panamkon kang Jesus. But ang Conception of Mary regarding the Immaculada Conception, nga way sala o salang panulundon nga ni tapot kang Maria sa iyang pagpanamkon ni Ana, panamkon ni Ana ni Santa Maria. Ngano, tungod kay dunay deklarasyon divina. Asa mabasa na sa Lucas 1, niya, 28. Nganingon ang Diyos Amahan nga si Yahweh. Kaya gisultihan mo si San Gabriel. Nga doon ako'y isulti, Gabriel. Ako ni. Pero samtang ako magasulti ni ini, ikay mo himo isip akong tigpamaba. Kung paminaw kay mo ni mong isulti ngadto ni Maria. Mo ni. Og misulod ang anghel ngadto sa lawak og bingon kang Maria. Paglipay Maria, maghimaya ka Maria. Ngano kay napuno ka sa grasya. Ay mo nungdano ni ang Ginoo na kanimo ug bulahan ka sa kababayan nga tanan. So dako kayo ang pagpahimugat ngano nga si Maria. Siya angay maglipay, angay maghimaya. Tungod kay puno siya sa grasya. So ay ragod do na kay garapon nga dako, sudli ni gatas, puno huwad ang lana. Awas lang lana. Tungod sa kapuno sa gatas sa maong garapon. Mao sa Maria, full of grace. What is grace? The power, the nature, and presence of God in her. So mo na nga, wa gay buling siya, si Maria. Buti pasabot, sangko na to sa iyang inahan nga mo si Ana o si San Joaquin, wala gyud ba kahikap ang nganlan na to, original Saint Mary. Because of that, angay nga ipukaw sa katilingban, nga bisan the origin of Mary herself from Ana nga wa gyud buling sa sala nga nahitabo gikan ni Santa Ana ug San Joaquin. Dili man sa sala ang pagtiayon pero abot sabot nga caused by flesh, it will follow sin of
nga na nato kanang salang panulundon. Wala mo nang ipadak-an na simbahan. Immaculada Concepcion. So, mo na ang dakong deklarasyon sa Diyos ang Amahan. Paglipay Maria, ngano puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo og bulahan ka sa kababayan nga tanan. Usa na tubag ni Maria, dili sa diya gikan Espiritu Santo, og ang Espiritu Santo mikunsad kaniya, og si Maria mituwaw. Gikan karon ang tanang kaliwatan, magtawag ka na kong bulahan. So muna itong pagpaambit sa maing pangutana ni Dennis Barquez, Dennis Makulod, nga uban nato si George Torrefil, si Julius Lawas, si Brad Rudy, o John Porca, Brad Rudy Recasa. Tagbota pohon mga igsoon sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko, din sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin nato. Tagbota pohon ng atong tulumanon sa Cebu Catholic Television Network. Amen. Amen. Yes.